Dominant Protector. Credit to the author. 3,571-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sinimulan pa ni Terence na gawing muli ang mga kuweba sa harap ng lahat. Ito ay isang kumpletong provocation sa isang malaking senior manager tulad niya na may lahat ng kapangyarihan. Kailangang malaman ng isa na kahit ang isang senior steward na tulad niya ay hindi nang ahas na ituro ang kanyang daliri sa mga bagay na ito sa ilalim ng kanyang pang-aapi. Nakakalungkot lang na nilinaw na nila na pinapayagan silang makipagpalitan ng mga kuweba ng pribado. Ito ay isa sa mga patakaran ng pavilion, kung tutuusin. Hindi naman sila napigilan ni Gavin kahit gustuhin man niya, at isampal na lang niya ang sarili niya sa mukha. Kung hindi niya binitawan ang panuntunan, hindi siya masusulit ng bagong dating na ito. Para saan pa ba kayo nagtitipon dito? Maghiwa-hiwalay kayo at bumalik sa inyong sariling mga kuweba. Sa inyong dalawa naman sa secular na mundo, maaari kayong pumunta at humingi ng inyong mga mantra sa paglilinang sa mga dukha. Si Gavin ay naasar sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga bagong taong ito, lalo na kay Terence. Kung hindi dahil sa panuntunan na hindi maaaring salakayin ng mga panloob na disipulo ang mga panlabas na disipulo, sinalakay na niya si Terence. Isa lang siyang country bumpkin from the common world, who the hell was he? Nakakalungkot na ang mga alagad ng panloob na sekta ay hindi man lang pinahintulutan na hamanin ang mga alagad ng panlabas na sekta, maliban na lamang kung ang mga alagad ng panlabas na sekta ay sumulong na sa yugto ng pagtatatag ng pundasyon. Maaari lamang siyang maghayganti sa ibang paraan sa hinaharap. Dahil nagsalita na ang panganay na nakatatandang kapatid na Katie wala, ang grupo ng mga baguhan ay nagkatinginan at maaari lamang maghiwa-hiwalay, sabik na maranasan ang kanilang sariling cultivation cave tirahan. Ikasyam na pinsan, kailangan mo akong tulungan, hindi mo talaga ako papapasukin sa kuwebang iyon bilang 15, di ba? Paano ko matatalo ang mapahamak na Terence na iyon sa loob ng isang buwan kung mangyari iyon? Nang makitang nakaalis na ang karamihan sa mga tao, tumakbo si Tony sa tabi ni Gavin at nagreklamo. Sinong masisisi mo sa sarili mong kabiguan? Ni hindi mo matatalo ang isang peking mula sa secular na mundo. Nawala na talaga lahat ng mukha mo. Galit na nagmura si Gavin. Malaki ang pag-asa niya kay Tony at handa siyang sanayin siya na maging kanang kamay niya, ngunit ngayon ay naligay na siya sa gulo bago pa niya magawa ang anumang bagay. Biglang namula ang mukha ni Tony, at nagmamadaling nagpaliwanag, ikasyam na pinsan, hindi mo ba alam kung gaano ako kalakas? Nagwalang bahala lang ako at hinayaan akong samantalahin ako ni Terence. Gusto ko siyang bigyan ng mukha, pero inatake niya ako ng husto. Totoo yan, nag-iisip na sabi ni Gavin, talagang makasalanan ang brat na iyon. Kung lalaban tayo ng patas, walang dahilan para matalo ang isang lokal na Paragon sa isang katulad niyang basura sa mundo. Kaya nga sinasabi ko na talagang tatalunan ko siya sa ranking competition next month. Gayunpaman, kung talagang hahayaan akong tumira ng 9th cousin brother sa cave number 15 sa paanan ng bundok, mahirap sabihin. Mabilis na sabi ni Tony. Ang pinakakinatatakutan niya ay wala nang pakialam si Gavin sa kanya. Kung nawalan siya ng ganoong makapangyarihang taga-suporta ng walang dahilan, wala siyang lugar para umiyak. Paano ko babalikan ang mga sinabi ko sa publiko? Makinig ka, bata, gusto mo man doon tumira o hindi, sa kuweba number 15 sa paanan ng bundok ka titira. Tinapunan siya ni Gavin ng masamang tingin, dahilan para manginig si Tony sa takot. Pagkaraan ng ilang sandali na paghinto, dahan daw ang sinabi ni Gavin, pero hindi mo kailangang mag-alala. Maaaring nakatira ka sa pinakamasamang kuweba, 15, ngunit gusto ni Terence na manirahan sa 14, na hindi gaanong mas mahusay kaysa sa iyo. Hahanap ako ng paraan upang bigyan ka ng higit na espiritu Jade, at sapat na para sa iyo na iwaksi ang iyong sarili sa ilalim ng iyong pinakamasamang kuweba. At magiging mas kasiya siya ang paghihiganti mo. Ito rin ay nagpapatunay na mas malakas ka kaysa kay Terence sa simula. Kung hindi ka mas malakas kaysa sa kanya sa simula, paano mo siya matatalo sa mas masamang kapaligiran sa pagsasanay? Oo. Napakatalino talaga ng ikasyam na kuya. Nagningning ang mga mata ni Tony sa pananabik.
Para sa mga bagong dating, mayroong dalawang pangunahing mapagkukunan ng paglilinang. Ang isa ay ang Cultivation Cave, at ang isa ay ang Spiritual Jade. Sa paghahambing, ang epekto ng espiritual na jade ay higit na mabuti kaysa sa cultivation cave abodes, lalo na kung ikukumpara sa inferior cultivation cave abodes sa paanan ng bundok. Ang epekto ay daan-daang o kahit libu-libong beses na mas mahusay. Kung hindi, ang espiritual na jade ay hindi magiging unang pagpipilian para sa karamihan ng mga tao upang tulungan silang makapasok sa larangan ng pagtatatag ng pundasyon. Gayunpaman, mayroong dalawang disadvantages sa espiritual na jade kumpara sa cultivation caves. Ang isa ay bihira at mahirap makuha, lalo na para sa mga bagong dating. Ang pangalawa ay isang beses na nauubos. Kung ang isa ay sumisipsip nito ng buong lakas, ang langit at lupang espiritual na chi sa loob ay ganap na maubos sa loob ng 2 o 3 araw sa pinakamabilis, o 4 o 5 araw sa pinakamabagal. Ito ay hindi tulad ng isang cultivation cave na maaaring gamitin sa mahabang panahon. Ayon sa mga patakaran, ang Green Cloud Pavilion ay mamamahagi ng isang piraso ng espiritual na jade sa mga bagong dating bawat buwan. Bagamat tila patas ang prosesong ito, mahalagang tandaan na may mga pagkakaiba sa laki ng espiritual na jade. Ang mga namamahala sa pamamahagi ng espiritual na jade ay si Gavin at ang iba pang senior steward. Pagdating ng oras, bahala na si Gavin kung gaano kalaki ang espiritual na jade. Tungkol naman sa nominal na senior brother na namamahala, mapait na kawayan, siya ay direktang hindi pinansin ng mga ito. Isinasantibi ang mga plano ni na Gavin at Tony, pumasok si Terence sa kuweba bilang 14 matapos ipaalam sa kanyang kaawa-awang nakatatandang kapatid na si Randolph, at si Hernan. Hindi niya kailangang gumamit ng anumang mantra, kaya hindi niya alam kung kailangan ba ito ni Randolph o hindi. Kung kailangan ito ni Turner, hindi siya mahihirapan ng kanyang kaawa-awang senior na kapatid. Pagkatapos tumingin sa paligid, napagtanto ni Terence na ang lahat ng chi sa kuweba ay nagmula sa lupa, at ang chi ay humigit kumulang 8 hanggang 10 beses na mas siksik kaysa sa labas. Sa secular na mundo, ito ay magiging isang banal na lupain para sa pagsasanay, ngunit si Terence ay nasanay na sa mataas na konsentrasyon sa espasyo ng jade at wala siyang pakialam. Ayon dito, kahit na ang pinakamagandang kuweba sa tuktok ng bundok ay hindi magiging kasing ganda ng jade space, lalo pa ang nasa ibaba ng bundok. Ito ang dahilan kung bakit ibinigay ni Terence ang kuweba kay Randolph at Hernan. Nakakabaliw kung wala pa ring kumpiyansa si Terence na bantayan ang isang treasure mountain tulad ng Jade Space. Pagkatapos isara ang pinto, umupo si Terence na naka-cross-legged at pumasok sa Jade Space. Sa ibabaw ng bawat cultivation cave, mayroong isang ipinagbabawal na spell. Pagkatapos ng isang bagong tao na pumasok sa kuweba, ang ipinagbabawal na spell ay isa-aktibo. Ang mga tagalabas ay hindi pinayagang pumasok ng walang pahintulot. Ito rin ay upang maiwasan ang mga tao na maging masuwayin at palihim na sinasamantala ang kawalan ng ibang tao para sakupin ang kuweba ng ibang tao. Pagkatapos ng lahat, ang paggawa ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa bawat kuweba ay limitado sa isang tiyak na oras. Kapag pinapalitan ang tirahan sa kuweba, kinakailangang humingi ng isang eksperto sa foundation stage na tumulong na alisin ang ipinagbabawal na spell, at pagkatapos ay muling buksan ang ipinagbabawal na spell. Ito ang unang pagkakataon ni Terence sa Jade Space mula noong siya ay dinala sa Skyclass Island, at nagulat siya sa eksenang nasa harapan niya. Kuya George. Hindi maiwasan ni Terence na magulat sa kakaibang kalagayan ni Elder George. Si Elder George ay nakatayo sa lupa gaya ng dati, ngunit sa ilang kadahilanan, para siyang isang transparent na anino, hindi gumagalaw. Ang nakatatandang George noon ay isang clone lamang, ngunit nakikita pa rin niya buhay ito, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito. 3,572. Kuya George. Hoy! George! Ngunit kahit anong tawag ni Terence sa kanya, hindi siya tumugon. Magagalit siya kung tinawag siya ni Terence na George noon, ngunit ngayon ay hindi na. Anak, tumigil ka nga sa pagsigaw. Ganito na ang matandang ito simula pa kanina. Ang boses ng malagim na bagay ay nanggaling sa gilid ni Terence, na nagbigay sa kanya ng takot. Senior Ghost,
Gising ka na. Anong ibig mong sabihin simula ngayon lang ganito? Hindi inaasahan ni Terence na madyay gising iyon. Ganito siya noong dumating ka sa Sky Class Island mula sa Mortal World. Walang pakialam na sinabi ng malagim na bagay. No way. Kung pupunta ako sa Sky Class Island, maaapektuhan ko ba si Kuya George? Parang. Totoo yung sinabi niya kanina. Bumantong hininga si Terence, ngunit medyo naguluhan siya. Pero Senior Ghost, bakit ayos ka lang? What do you mean I'm fine? Don't tell me na naghihintay ka ng hindi magandang mangyayari sa akin. Ang demonyong bagay ay agad na nagalit, paano ako magiging katulad niya? I originally came from Sky Class Island, who knows kung paano siya nakarating dito. Ito ay isang mad ulash ng dila. Tumawa ng mahina si Terence para pakalmayan ang bagay. Medyo nagulat siya, so you're from Sky Class Island. Natural. I don't mind talking to you more now. Ang nakakatakot na bagay na walang pakialam, I'm quite satisfied with your strength for now. Bigyan mo ako ng pabor sa hinaharap. Ito ang magiging paraan mo para mabayaran ako sa maraming beses na pagtulong ko sa iyo. Sige, basta abot lang ng kakayahan ko. Hindi ito tinanggihan ni Terence. Kung tutuusin, malaki ang naitulong ng multo sa kanya. Iniwan pa niya ang kanyang puppet clone sa villa sa Common World para protektahan ang kanyang mga kaibigan at pamilya. Hindi ba't sinabi ng matandang iyon na ipapasa niya ang ilang alaala sa iyo? Hindi mo ito natanggap. Pero ang hula ko ay ang George Yazzie na ito ay parang puppet-like terminal bago ito. Kaya niyang gumalaw mag-isa, pero kontrolado siya ng isang ina sa likod niya. Inaasahan ko na pagkatapos mong pumunta sa Sky Class Island, nawala ng kontak ang ina sa kanya. Sa madaling salita, hindi niya matanggap ang command signal ng ina, at iyon na. Pinagsama ng multo ang sarili niyang sitwasyon kay Terence. Bagamat maaari pa akong magkaroon ng koneksyon sa Pupay, ang koneksyon na ito ay napakahirap na. Mapapanatili lamang ito kapag nasa panganib ang iyong pamilya at binibigyan ko ng utos ang Pupay na labanan ang kalaban. Pero ngayon, hindi ko maramdaman kung ano ang nakikita niya o kung nasaan siya. Kaya, kung ang magulang ni Elder George ay hindi kasing lakas ko, o kung hindi nila inaasahan na pupunta siya sa Sky Class Island, makatuwirang mawalan ng kontak sa kanya. So ganyan yan. Medyo nadismaya si Terence, ngunit alam niya na kung totoo ang sinabi ng multo, hindi na niya kailangang isipin ang pagpapagaling kay Elder George sa ngayon. Gayunpaman, ang nakapagtataka kay Terence ay ang katotohanang wala man lang siyang natanggap na impormasyon. Hindi kaya na unlock lang niya ang kanyang mga alaala kapag naabot niya ang isang antas ng lakas. Malamang na hindi magsisinungaling si Elder George sa kanya, kaya maghintay na lang siya. Maliban kay Elder George, mayroon ding Skybolt na baboy na nakahiga sa Jade Space. Dinala ni Terence ang Skybolt na baboy bilang pagsasaalang-alang sa kanyang likas na pangangaso ng kayamanan, ngunit wala siyang malay ngayon. Buti na lang at walang banta sa buhay niya. Parang kailangan lang niyang magpahinga sandali sa Jade Space at gagaling siya. Tila kahit na ang mga espiritong hayop ay nasa espasyo ng Jade Pendant, sila ay halos apektado. Ang teleportation array na ito ay dapat na espesyal na idinisenyo para sa mga magsasaka ng tao. Nagpasya si Terence na patatagin muna ang kanyang antas ng Tiandaw, na nasa unang bahagi ng foundation stage. Kakatapos lang niya sa unang bahagi ng foundation stage, at hindi pa masyadong stable ang foundation niya, kailangan niyang patatagin ito sa lalong madaling panahon. Makalipas ang 4 na oras, biglang iminulat ni Terence ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pagyanig ng ipinagbabawal na spell sa kanyang kuweba, ngunit hindi ito ang marahas na uri. Ito ay mas katulad ng isang mensahe, tulad ng isang tao sa secular na mundo ay nag-doorbell. Tumayo siya at tinanggal ang ipinagbabawal na spell, at lumabas ng kuweba upang hanapin ang iba pang mga baguhan na lumalabas sa kanilang sariling mga kuweba na may mga nalilitong mukha. Tila nakatanggap sila ng parehong mensahe sa kanya. Tumakbo si Turner at lumapit si Hernan kay Terence nang makita nila siya. Ang tatlo sa kanila ay bumuo ng isang maliit na koponan pagkatapos ng pagbabago ng mga kuweba, at si Terence ay natural na nangunguna. Sabay lakad ng kaawa-awang senior na kapatid na nakatayo sa di kalayuan sa kanilang tatlo.
Greetings, senior kuya ko. Binati ni Terence at ng dalawa pa. Hindi lang sina Terence at Turner ang tumakbo, ngunit maging si Hernan ay hindi nang ahas na magpakita ng anumang kawalang galang. Siyempre, lahat ito ay para sa kapakanan ni Terence. Kung hindi, kahit hindi niya baliwalain ang manager na ito tulad ng iba, hindi niya ito babatiin ng ganoon kagalang. Greetings, Junior Marshall Brothers. Nang makita silang tatlo na magkasamang bumabati sa kanya, medyo natuwa talaga ang kaawa-awang senior brother. Mula nang maupo siya sa posisyon ng nakatatandang kapatid na Katie wala, hindi pa siya nasiyahan sa ganoong pakikitungo. Bagamat kung ang bagay na ito ay nangyari sa sinumang senior steward, natural na sa mas maraming bagong dating na kumuha ng inisyatiba upang batiin siya, ngunit siya ay naiiba. Mula sa unang araw na manungkulan siya, direktang sinuspinde siya ng makapangyarihang nakatatandang kapatid na si Gavin. Siya ay ganap na isang hindi nakikitang tao sa gilid. Siya ang gumawa ng lahat ng maruming gawain, ngunit wala siyang hawak na kapangyarihan. Siya ay may mahinang personalidad, at wala siyang pagpigil o pagpigil sa mga bagong dating. Kung may manggahas na lumapit sa kanya, si Mengju ang magpapahirap sa kanila. Kung gusto pa rin niyang tretuhin siya ng may paggalang, kung gayon iyon ay isang tunay na himala. Ngunit ngayong nasa ilalim na niya si Terence at ang iba pang mga bagong disipulo, sa wakas ay nabawi niya ang ilang dignidad bilang manager. Hindi niya napigil ang maluha habang sumusumpa sa kanyang sarili na hindi siya maaaring maging mahina at walang prinsipyo tulad ng dati, kahit na para sa mga bagong alagad na ito. At least, hindi niya hahayaang mabuli sila ng sobra ni Gavin. Kuya ko, ikaw ba ang nag-activate ng forbidden spell sa kuweba natin? Tanong ni Terence. Tumango ang kahabag-habag na senior brother. Tama. Utos ni senior Kuya Mold. He went to welcome a few distinguished guests and asked me to call you out. Maligayang pagdating sa ilang kilalang panauhin. Para tawagan ang lahat sa napakalaking pormasayon, maaaring may ilang big shot na nanggaling sa itaas. Habang nagkakatinginan ang lahat, dinala na ni Gavin ang kanyang mga tauhan. Nagulat si Terence, lahat sila ay pamilyar na mukha. Tatlo sila sa kabuuan. Ang nangunguna ay ang emisaryo mula sa tumataas na Sky Pavilion, na sinundan nina Harry at Leandro. 3,573. Anong ginagawa nila dito? Hindi kaya hinikayat ni Harry ang mensahero na ito na guluhin siya. Bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Sa mapaghiganting personalidad ni Harry, natural lang nahahanapin niya si Terence para sa paghihiganti kung nahanap niya ang kanyang sarili na isang sugar daddy. Pumirma sila ng isang kasunduan sa kapayapaan pabalik sa karaniwang mundo, ngunit ngayon na lahat sila ay sumali sa pavilion, ang treaty ay hindi gaanong mahalaga sa kanila. Hindi umimik si Terence habang pinagmamasdan silang lumakad ng dahan-dahan. Kinailangan niyang laruin ito sa pamamagitan ng tainga. Malakas ang emissary, ngunit siya mismo ay isang maagang foundation stage master. Kahit inaway niya talaga siya, baka hindi siya dehado. Hindi ba pwedeng tumakbo ka na lang kung hindi ka manalo? Bukod dito, ang malugod na bagong pavilion ay may sariling mga patakaran. Kaya, hindi dapat pahintulutan ang mga taong ito na basta-basta umaatake sa mga bagong disipulo. Young Master Shu, please wait a moment. Ipapakilala ko ang mga bagong taong ito sa iyo, kung sakaling hindi nila kilala kung sino ka at masaktan ka. Tumango si Gavin at yumuko kay Linden na may nakakabinging ekspresyon. Bagamat ang kabilang partido ay ang Young Master ng tumataas na Sky Pavilion, at sa mahigpit na pagsasalita, wala siyang relasyon sa manager ng Green Cloud Pavilion, napakatanga kung pabayaan siya dahil dito. Huwag kalimutan, ang Pavilion Master ng malugod na bagong pavilion, si Yunpeng, ay may suporta ng isang elder ng tumataas na Sky Pavilion. Ang isang casual na salita mula sa Young Master na ito na si Shu ay maaaring maging sanhi ng pagkalipol ni Gavin sa loob ng ilang minuto. Bahagyang tumango si Linden sa kanyang ulo. Noon lang lumingon si Gavin para harapin ang mga bagong alagad ng Green Cloud Pavilion. Kaagad, ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa isang dignidad habang sinabi niya sa isang malinaw na boses, "Makinig ka, itong Young Master na si Linden sa tabi ko ay apo ng ikatlong elder ng tumataas na Sky Pavilion. Siya rin ang nakatatandang kapatid na namamahala sa panloob na sekta ng tumataas na Sky Pavilion.
Sa palagay ko ay hindi ko na kailangang ipaliwanag kung gaano kahusay ang kanyang katayuan na si Shu. Pagbati, nakatatandang kapatid na si Shu. Ang mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion ay nagmamadaling sumalubong sa kanya ng sabay-sabay. Hindi, salamat. Inip na ikinaway ni Linden ang kanyang kamay. Wala siyang interes na makilala ang mga basurang Green Cloud Pavilion na mga baguhan sa ibaba ng hierarchy. Nilinggan niya si Gavin at inutusan, "Let's get down to business and stop waste my time." Sige, sige. Mabilis na sagot ni Gavin at lumingon sa mga tao. Nandito si Young Master Shu para sa bagong deacon. Bagamat wala itong kinalaman sa inyo, bawat isa sa inyo ay may karapatang bumoto ng isang beses, kaya kailangan ko pa ring ipaliwanag ito sa inyo. Tulad ng alam nating lahat, bilang karagdagan sa 3 Pavilion Masters, bawat isa sa 3 pavilion ay may 2 senior manager na responsable para sa pang-araw-araw na paglilinang, paglalaan ng mapagkukunan, at paglalaan ng gawain ng bawat isa. Maraming masalimuot na usapin na dapat hawakan. Upang mas mapamahalaan kayong mga bagong disipulo at mapahusay ang kapatiran sa inyong mga bagong disipulo, ang malugod na bagong pavilion ay espesyal na naglagay ng bagong posisyon sa deacon bilang karagdagan sa 6 na managing senior brothers. Ang responsibilidad ay pantay na ipamahagi ang ilang mga mababang level na gawain tulad ng paglilinis, pagluluto, at iba pa sa mga bagong disipulo ng 3 pavilion. May higit sa 2/3 ng mga boto ang ihahalal. Naiintindihan mo ba? Isang grupo ng mga baguhan ang biglang naunawaan, at ang mga medyo mas matalino ay mabilis na naisip ang trick. Bagamat ang posisyon ng bagong deacon na ito ay nasa pangalan lamang na responsable para sa pamamahagi ng ilan sa pinakamababang antas ng mga gawain at hindi nagsasangkot ng anumang mga mapagkukunan ng paglilinang, ito ay isang hitsura lamang. Sa katunayan, ang posisyon na ito ay napakahalaga para sa sinumang bagong dating. May 3 dahilan para dito. Ang una ay siya lamang ang bagong dating na deacon sa malugod na bagong pavilion. Siya ay natural na huwaran para sa lahat ng mga bagong dating. Kahit na ito ay para sa kapakanan ng buong pagtanggap ng bagong pavilion na mukha, hindi maiiwasan na ang ilan sa mga mapagkukunan ng paglilinang ay lalaan sa kanya. Kung hindi, kung ang kinatawan ng mga bagong dating, ang huwaran, ay hindi man lang makapasa sa foundation stage sa huli, hindi ba ito magpapatawa sa lahat? Pangalawa, bagamat ang mga bagong diakono ang namamahala lamang sa pamamahagi ng ilan sa pinakamababang antas ng mga gawain, hanggat nagawa nila ito ng maayos, maaari silang magtatag ng isang malawak na network sa mga bagong dating ng 3 pavilion, na magiging malaking pakinabang sa kanilang pag-unlad sa hinaharap. Upang magbigay ng isang napakasimpleng halimbawa, walang sino man ang handang gawin ang gawain ng paglilinis ng outhouse. Kung itinalaga ko ito sa iba ngunit hindi sa iyo, hindi ka ba magpapasalamat sa aking kabutihan? Pangatlo, dahil ang bagong disipulong deacon ay isang posisyon sa welcoming pavilion, hindi maiiwasang magkaroon ng mga benepisyo. Kahit na ito ay hindi kasing bukas palad ng senior disciple na namamahala, magkakaroon pa rin ng ilang mga subsidyo. Kung ikukumpara sa iba pang mga bagong disipulo, natural na manalo sa panimulang linya. Matapos pag-isipan ang 3 puntong ito, naging aktibo kaagad ang isipan ng mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion. Dahil ang posisyon ng bagong diakono ay iboboto ng mga tao, ibig sabihin ba nito ay magkakaroon din sila ng pagkakataon? Kung siya ay uupo sa posisyon ng isang bagong diakono, hindi ba't siya rin ay makakaahon sa hinaharap? Gayunpaman, nang makita nila ang mapang-akit na mga tingin ni Linden at ng iba pa, agad na nanigas ang kanilang mga mukha. Agad naman silang nag-react. Para sa mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion, isa lang itong hindi makatutuhanang pantasya. Sa lahat ng mga bagong disipulo ng 3 pavilion, ang mga boto ay kailangang lumampas sa 2/3 upang maihalal. Anong uri ng konsepto ito? Nangangahulugan ito na hindi lamang niya kailangang sakupin ang lahat ng mga bagong disipulo ng kanyang sariling Green Cloud Pavilion, ngunit kailangan din niyang sakupin ang hindi bababa sa kalahati ng mga bagong disipulo ng tumataas na Sky Pavilion at ang misteryosong Pavilion. Posible ba ito? Pabayaan na ang mga pangalawang henerasyong magsasaka mula sa tumataas na Sky Pavilion, kahit na ang mga matatandang lalaki mula sa malalim na sekretong pavilion ay hindi papansinin ka.
Gusto mo silang bumoto para sa mga baguhan sa basura mula sa iyong Green Cloud Pavilion. Managinip sa. Ayon sa aming nakaraang karanasan, ang bagong deacon ay karaniwang mga bagong disipulo ng tumataas na Sky Pavilion. May ilang beses na ang deacon ay inagaw ng mahiwagang pavilion. Gayunpaman, hindi ito nangyari sa aming Green Cloud Pavilion. Ipinaliwanag ng mahirap na lalaki kay Terence at sa iba pa. Tumango si Terence, gaya ng inaasahan niya. Ang grupong ito ng mga pangalawang henerasyong cultivator mula sa tumataas na Sky Pavilion ay hindi kailanman maglalagay ng mga bagong disipulo sa dalawa pang pavilion sa kanilang mga mata. Sa kabilang banda, ang mga matatandang lalaki mula sa malalim na lihim na pavilion ay maaari pa ring makipagkompetensya sa kanila dahil sa kanilang lakas. Tulad ng para sa Green Cloud Pavilion, maaari lamang silang maging mga bystander sa ganitong uri ng bagay. Para sa kanila, ang pagkakaiba lang ay kung sila ay masakop ng tumataas na Sky Pavilion o ang malalim na sekretong pavilion, iyon lang. Mukhang naintindihan na ng lahat. Mabuti naman. Sanay na si Gavin sa ganitong uri ng bagay, at hindi siya magkakaroon ng anumang hindi makatutuhanang ambisyon na ipaglaban ang isang bagong miyembro ng kanyang Green Cloud Pavilion. Nilinggan niya si Harry at sinabing, ito si Harry mula sa tumataas na Sky Pavilion, si Junior Kang. Siya rin ang kandidatong sinusuportahan niyang Master Show sa pagkakataong ito. Dapat alam ng lahat kung ano ang gagawin sa botohan bukas ng umaga, di ba? Sa wakas ay naintindihan na ni Terence kaya wala si Harry para manggulo, ginagamit lang niya ang balat ng tigre niya para makakuha ng mga boto. Ano ang sinabi ng lalaking ito para maging suportado si Linden sa kanya? At least, si Leandro, na kasama rin ni Linden, ay hindi nakatanggap ng ganoong magandang pagtrato. 3,574. Tungkol naman sa ibang mga bagong alagad, lahat sila ay tumahimik. Hindi nila maiwasang mapatingin kay Gavin na may kakaibang ekspresyon. Kahit na ang isang bagong disipulo ng sarili nilang Green Cloud Pavilion ay walang kakayahan na makipagkompetensya para sa posisyon ng bagong deacon, bilang ang pinakamatandang nakatatandang kapatid ng manager ng Green Cloud Pavilion, siya ay maingat na nag-canvas para sa mga boto para sa mga tagalabas. Ito ay masyadong disappointing. Mga kapatid ng Green Cloud Pavilion, ipapaubaya ko sa inyong lahat ang pagboto. Kung ako, si Harry, ang pumwesto sa bagong disipulo, pakikitunguhan ko kayong mabuti sa hinaharap. Sinamantala ni Harry ang pagkakataon para mangako. Siyempre puro kasinungalingan lang ang sinabi niya. Kung siya talaga ang naging bagong deacon, hindi ba't ang pinakamababang antas ng maruruming gawain ay babagsak sa ulo ng mga bagong alagad ng Green Cloud Pavilion? Maaari ba niyang hayaan ang ikalawang henerasyon ng mga magsasaka ng umaangat na pavilion na gawin ang maruming gawain? Hindi pa banggitin ang mga pangalawang henerasyong nagsasaka ng tumataas na Sky Pavilion, kahit na ang mga makapangyarihang matatandang lalaki ng misteryosong pavilion ay hindi mga taong gusto niyang madaling masaktan. Ang pinakamadaling ay bully ay ang mga basurang bagong dating ng Green Cloud Pavilion. Hehe, makatitiyak si Junior Brother Kang. Kaming mga bagong disipulo ng Green Cloud Pavilion ay walang magandang puntos, ngunit mayroon kami. Talagang tapat at masunurin kami. Hintayin mo na lang na maging deacon ng bagong disipulo. Sa oras na iyon, huwag kalimutan ang kuya na ito. Humalaklak si Gavin. Si Harry ay maaaring isang bagong miyembro ng karaniwang mundo tulad ni Terence, ngunit mayroon siyang Linden, ang batang master ng tumataas na Sky Pavilion, na nagpoprotekta sa kanya. Natural, siya ay nagkakahalaga ng pagsuso hanggang sa. Kung ganun, mahihirapan ako kay Kuya Ming para tulungan akong bantayan ito. Napakahalaga sa akin ng pagkakataong ito, hindi ko ito palalampasan. Nag-aalalang sabi ni Harry. Ito ay tungkol sa kanyang kinabukasan, at kailangan niyang mag-ingat. Hehe, Junior Brother Kang, don't you worry. This is a public by name vote. Kung may manggahas na sumuway, panoorin mo na lang kung paano ko sila haharapin. Hindi naman itinago ni Gavin ang kanyang mga sinabi. Nagbago ang mga ekspresyon ng mga bagong dating. Masyadong direkta ang pananakot sa kanyang mga salita. Gayunpaman, naunawaan din ng mga baguhan na wala silang pag-asa na mahalal. Hindi mahalaga kung sino ang ibinoto nila, kaya ayaw nilang masaktan ang kanilang senior steward, si Gavin, sa maliit na bagay.
Nang makitang tumango ang lahat, hindi napigilan ni Gavin na ituro ang kanyang baba kay Harry, na nasisiyahan sa kanyang sarili. Gayunpaman, nagbago ang kanyang mukha nang makita niya si Terence at ang dalawa pa. Walang balak ang tatlo na sumama sa kanya, sentimo nakatayo lang sila doon habang naka-cross arms at malamig na nakatingin. Ang iba ay natatakot kay Gavin dahil ayaw nilang pahirapan sila, ngunit si Terence at ang dalawa pa ay nag-aaway na sa kanya. Wala nang magandang maidudulot sa kanila na sundin siya ngayon. Maaari rin silang kumilos ng matigas. Kay Terence, nasaktan na niya si Gavin kahit na ayaw niya. Kung hahayaan niyang makapasok sa bagong posisyon ng manager si Harry ayon sa gusto niya, magkakaroon ng mas marami o mas kaunting problema sa hinaharap. Sa pinakakaunti, ang pinakamarumi at pinakanakakapagod na trabaho ay nasa ulo ni Terence. Hindi niya mapayagang makuha ni Harry ang gusto niya. Sa katunayan, kahit na tinulungan siya ni Linden na makuha ang mga boto mula sa Sky Piercing Pavilion, maaaring hindi niya makuha ang mga lumang geezers mula sa misteryosong pavilion. Ayon sa alituntunin na ang mga boto ay kailangang lumampas sa 2 hanggat si Terence at ang dalawa pang mula sa Chindian Pavilion ay hindi sumang-ayon, kahit na ang iba ay bumoto para sa kanya, malaki ang posibilidad na hindi siya mapili. Tinapik-tapik lang niya ang kanyang dibdib at nag-usap, at ngayon ay may hindi nakikiisa medyo uminit ang kanyang matandang mukha. Pinagalitan na niya ang iba kung ibang tao iyon, ngunit wala siyang magawa sa isang bagong lalaki na tulad ni Terence. Halatang hindi kanya pinakikinggan. Kahit pahirapan mo siya in the future, hindi siya natatakot sa'yo. Ano ang maaari mong gawin? Senior Kuya Mold, don't tell me hindi mo sila kayang harapin. Mabilis na napagtanto ni Harry na may mali. Pagkatapos ng lahat, ang malabundok na poster ni Terence at ng dalawa pa ay ganap na kabaligtaran ng pagiging sunod-sonyerin ng ibang mga baguhan. Hindi banggitin, si Terence ay isang tinek sa kanyang tagiliran, mahirap para sa kanya na hindi mapansin. Palaging may mga mayabang at suwail na bagong dating. Malayo pa ang mararating. Ipapaalam ko sa kanila kung gaano ako kalakas. Walang choice si Gavin kundi ang mag-ayos ng mukha. May oras pa. Hindi napigilan ni Harry na imulat ang mga mata. Kay Gavin, syempre, may oras pa, pero hindi niya kayang maghintay ng ganoon katagal. Bukas ng umaga ang botohan, at kung hindi niya makuha ang lahat ng mga boto mula sa Green Cloud Pavilion, maaaring hindi niya makuha ang 2/3 ng mga boto. Kung gayon ang lahat ng kanyang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Hindi, kinailangan niyang kunin ang panganib na ito sa simula. Kung tungkol sa paghihiganti, marami siyang pagkakataon sa hinaharap hanggat naging bagong Deacon siya. Ipinaliwanag ni Harry ang sitwasyon kay Linden, na tumango, senyales na siya na mismo ang humawak nito. Kung tutuusin, si Harry ang taong sinuportahan niya sa publiko, at gumawa siya ng maraming ingay bago pumunta rito. Kung hindi siya mapili bukas, kung gayon kung may mabalitaan, mapapahiya rin si Young Master Shu. Tuwang-tuwa si Harry habang mabilis niyang sinundan si Linden patungo kay Terence. Naisip niya sa kanyang sarili, tingnan natin kung kaya pa rin ni Terence ang pagiging matigas ngayong nandito na si Young Master Shu. Si Leandro naman ay medyo nag-aalala. Nasa ilalim siya ng proteksyon ni Linden sa ibabaw, ngunit siya ay especially iyan ni Terence. Matapos ang ilang oras na pakikipag-ugnayan na ito, alam na niya na si Linden ay hindi lamang malalim ang background, ngunit ang kanyang sariling lakas ay napakataas din. Kung lalabanan siya ni Boss Terence, maaari siyang magdusa ng malaking kabiguan. Ikaw si Terence. Balita ko napaka-impressed nito sa secular na mundo. Huminto si Linden sa harap ni Terence na may mapanuksong tingin sa kanyang mukha. Sa pagkakataong ito, nakakuha ito ng atensyon ng lahat, hindi nila maiwasang tingnan ito ng may pananabik nang makita nilang ang pangunahing tauhan ay si Terence ng karaniwang mundo. Ang Terence na ito ay nasa malaking problema. Hindi man lang nag-abala si Linden Shu na panindigan si Harry noon sa kanyang katayuan sa Sky Class Island, isa siyang sikat na pag-iral sa 3 pavilion. Medyo hindi makatwiran para turuan niya ng leksyon ang isang outer sect disciple na nakarating lang sa isla.
Kung alam ng mga tao, parang binyo bully niya ang mahihina. Ngunit galit na galit si Linden ngayon na una niyang dinala si Harry sa misteryosong pavilion, at binigyan siya ng mukha ng dalawang matandang geezers at tinulungan siyang i-promote ang lugar, ngunit halata na hindi sila masyadong masigasig. Iilan lang ang sumagot, at hindi niya alam kung sinsero ba sila o hindi. Dahil dito ay medyo napahiya siya. Gayunpaman, kung tutuusin, ang lakas ng misteryosong pavilion ay bahagyang mas mababa sa tumataas na Sky Pavilion. Siya, si Linden, ay walang lakas na magpakitang gila sa harap ng matatandang ito. Sa lahat ng ito, ang mga bagong deacon ay napili sa pagitan ng tumataas na Sky Pavilion at ng misteryosong pavilion. Kahit na hindi maihalal ang mahiwagang pavilion, hindi nila madaling susuportahan ang tumataas na Sky Pavilion. 3,575. Ganun ba? Ako si Terence, pero hindi ko alam kung sikat ako sa karaniwang mundo. Mahinang sagot ni Terence. Hey! Mukhang tama si Harry, ang galing mong umarte. Nang makita ang kalmadong mukha ni Terence, agad na napatawa si Linden, pero ipapaalala ko sa iyo ang Sky-class Island ay hindi tulad ng normal na mundo kung saan manipis ang chi, may mga Sky-class masters na parang mga aso dito, at sa iyong mahinang lakas mas mabuting itali mo ang iyong buntot sa pagitan ng iyong mga binti, o mamatay ka nang hindi mo alam kung paano ka namatay. Tatanggapin ko ang mga turo ni Kuya Shu. Si Terence ay nanatiling hindi natinag. Napangiti si Linden ng mapanlate at sinabing, narinig ko ang tungkol sa alitan mo, Harry, at Leandro sa Common World, ngunit dahil nandito na tayo sa Sky-class Island, gagawa ako ng desisyon bilang senior mo. Hanggat iboboto mo si Harry bukas, mawawala ang lahat ng alitan mo sa Common World. Hindi na hinintay na sumagot si Terence, tumalikod si Linden at umalis. Kung tutuusin, sa kanyang pananaw ay binibigyan na niya ng mukha ang kabilang partido sa pamamagitan ng paglabas ng personal para sabihin ito. Para naman sa kabilang partido na hindi pumayag na makipagkasundo, imposible iyon maliban kung ang utak ni Terence na ito ay sinipa ng isang asno. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Terence ay nagpabago sa kanyang mukha, paumanhin, ngunit hindi ko matatanggap ang mabuting hangarin ni Kuya Shu. Ano? Napahinto si Linden at hindi makapaniwalang lumingon, malamig na nakatingin kay Terence. Bata, sabihin mo iyan ulit. Oh. Si Terence ay kumilos na parang napakamasunurin, dahil gusto ni Kuya Shu na sabihin ko ito, kaya kailangan kong sabihin ito. Paumanhin, hindi ko matatanggap ang mabuting hangarin ni Kuya Shu, ngunit hindi ko iboboto si Harry. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang buong lugar ay nagkagulo. Direktang tinatanggihan ng young master na si Shu nang hindi siya binibigyan ng kahit anong mukha. Naisip ba nitong si Terence na ito ang karaniwang mundo kung saan magagawa niya ang anumang gusto niya? Hindi ba niya alam na madali siyang bugbugin ng lalaking ito gamit ang isang kamay? Sa sandaling ito, lahat ay nakatingin kay Terence na para bang siya ay isang patay na tao. Maging ang pavilion master na si Yunfeng ay kinailangan pang ipagmalaki ang young master na ito na si Shu, at siya, isang bagong dating lamang mula sa secular na mundo, ay talagang nang-ahas na suwayan sa publiko ang young master na si Shu. Kung hindi ito panliligaw kay kamatayan, ano? Good. Very good. May character ka talaga. Sa sobrang galit ni Linden ay nagsimula siyang tumawa. Sa welcome pavilion na ito, hindi pa niya nakilala ang isang baguhan na nang-ahas na suwayan siya sa publiko. Si Terence ang nauna. Mukhang may kaunting alam ka pa tungkol sa mga patakaran. Alam mo naman na ang isang inner sect disciple na tulad ko ay hindi kayang salakayin ang isang outer sect disciple na katulad mo, kaya wala kang prinsipyo. Naisip ni Linden na naiintindihan niya kung saan nanggaling ang kumpiyansa ni Terence at malamig na tumawa, ngunit malamang na nakalimutan mo ang isang bagay. Maaari ka lamang manatili sa malugod na bagong pavilion sa loob ng isang taon. Pagkaraan ng isang taon, matagumpay ka man na pumasok sa Green Cloud Pavilion o maging isang walang kabuluhan at ipadala upang gumawa ng mahirap na trabaho, anuman ang mangyari, walang sino man ang makakapagtanggol sa iyo. Humph humph. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Terence sa harap ng hindi napagkukunhang pagbabanta. Tahimik lang siyang tumingin sa kausap.
Pakiramdam ni Linden ay sumuntok lang siya ng bulak kahit sinong baguhan ay umiihi na sa kanilang pantalon at nanghihingi ng awa kung binyantaan ng ganoon wala pang lalaking tulad ni Terence. Parang hindi mo pa rin naiintindihan ang sitwasyon mo. Ang laki talaga ng loob mo. Tumingin si Linden Shu kay Terence na parang tulala at patuloy na nanunuya, kahit wala akong ginagawa sa iyo, huwag mong isipin na magiging ligtas ka dahil lang sa isang taon kang nagtatago sa malugod na bagong pavilion. Para sabihin sa iyo ang totoo, marami akong paraan para makitungo sa iyo. Pagdating ng panahon, paiyakan kita sa ritmo. Lagi akong ganito, hindi ko mapigilan. Kumain, uminom, at huwag kalimutang itago ito sa iyong puso. Maligo ka, maghugas ng paa, at maging komportable sa bawat segundo. Ngayon, malalasing ako, at bukas, magugulo ako. Walang magawang sabi ni Terence habang kibot balikat. Maraming beses na niyang nakita ang ganitong uri ng pagbabante noong siya ay nasa secular na mundo. Noong panahong iyon, mas mababa pa ang kanyang lakas kaysa ngayon, ngunit ngayon ay puno pa rin siya ng sigla. At umiiyak pa siya ng ritmo. Who knows kung sino ang iiyak nun? Ang mga taong nagbanta kay Terence ay maaaring patay na, o naging alipin ni Terence, o nabuhay sa ilalim ng proteksyon ng ibang tao. Si Harry ay isa sa kanila. Marahil, pagkatapos ng mahabang panahon, maaaring kailanganin ni Linden ang proteksyon ng isang tao upang maging ligtas. Ikaw. Ang galing mo. Since that's the case, I won't say anything more. Gavin, you know what to do, right? Namumula ang mukha ni Linden habang nakatingin kay Gavin at malamig na nagtanong. Huwag kang mag-alala, young Master Shu. Siya ay karaniwang hindi magkakaroon ng anumang mapagkukunan ng pagtatanim sa hinaharap. Nagmamadaling sabi ni Gavin. Tumango si Gavin at ngumuso bago tumalikod para umalis. Ang mga huling salita ni Gavin ay nagbigay daan sa kanya na mabawi ang mukha. Tuwang-tuwa si Harry sa mga salita. Sa ganitong ranggo ng kalangitan sa North Island, paano mapapabuti ang isang tao nang walang mga mapagkukunan ng paglilinang? Panaginip lang iyon ng tanga. Maaaring mukhang malakas ngayon si Terence, ngunit pareho silang Sky Class Late Phase Peak Full Cultivation magkapareho sila ng panimulang punto. Bilang isang refiner, medyo mahina na si Harry ngayon, ngunit kapag nakapasok na siya sa Heaven Path Foundation, iyon na ang oras ng kamatayan ni Terence. Natuwa siya habang binibigyan niya ng gitnang daliri si Terence. Medyo nadismaya siya na hindi pumayag si Terence na bumoto, ngunit hindi ito malaking bagay. Makakapunta lang siya sa misteryosong pavilion at makakuha ng ilang boto pa. Ngayon lang, may ilang matatandang lalaki na medyo gumagalang kay Linden. Naisip niya na hanggat binigyan niya sila ng sapat na benepisyo, susuportahan pa rin siya ng mga ito. Kung ikukumpara, lubusang nasaktan ni Terence si Linden na mas malaking pakinabang. Sa ganitong paraan, kahit na wala siyang kailangang gawin, si Linden ay gagawa ng inisyatiba upang makahanap ng paraan upang makitungo kay Terence. Naghintay lang si Terence na umiyak. Kasabay nito, hindi nagsalita si Leandro kay Terence, ngunit binigyan niya ito ng ilang tingin bago umalis. Siya ay isang especially iya sa simula, at ngayon na si Linden ay naghahanda upang harapin si Terence, oras na para sa kanya na maging madaling gamitin itip-tip lang niya si Terence. Habang si Linden at ang iba pa ay umalis, ang ibang mga baguhan ay tumingin kay Terence na tuwang-tuwa at umalis, tumatawa at nag-uusap. Si Gavin at Tony ay nasa mabuting kalooban sa sandaling ito. Nagtawanan sila at sinabing, Sok, may malalagay sa malaking gulo sa pagkakataong ito. Ang tanga sa secular na mundo ay hindi talaga alam ang kalawakan ng langit at lupa. Matapos panoorin ng mga taong ito na umalis, ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki ay nagsabi na puno ng pag-aalala ang mukha, Terence Jr., masyado kang nagmamadali ngayon. Umatras ka ng isang hakbang at magiging maayos ang lahat, hindi natin kayang makipagtalo sa pangalawang henerasyong magsasaka tulad ni Linden. Tumakbo si Turner at walang sinabi si Hernan, ngunit halata sa kanilang mga ekspresyon na si Terence ay kumikilos ng salpok. 3,576.
Huwag kang mag-alala, kuya ko, ngumiti si Terence, aakuin ko ang pananagutan ko sa ginawa ko. Gusto man akong harapin ni Linden, hindi ko hahayaang madamay kayo. At saka, wala lang siyang cultivation resources. Nasa cave abode na ako no. 14, gaano kaya ito? Higit pa rito, kahit na walang babala ni Linden, anong uri ng espiritual na jade sa tingin mo ang ibibigay sa akin ni Gavin? May pagkakaiba ba? Ito. Totoo yan, tumakbo si Turner at walang magawa si Hernan sa isa't isa. Sinaktan na ni Terence si Gavin, at totoo na kahit walang utos ni Linden, hindi magiging madali ang kinabukasan ni Terence. Junior Kuya Linford, huwag kang masyadong mag-alala. Huwag kang mag-alala. Dahil dumating na ang mga bagay-bagay, hindi na lang ako tatayo at manunood. Kung tutuusin, ako ang pangalawang nakatatandang kapatid na namamahala. Sabi ng nakatatandang kapatid. Gayunpaman, nang sabihin niya ang mga salitang, pangalawang senior na kapatid na namamahala, medyo kulang pa rin siya sa kumpiyansa. Tama, na pinuprotektahan tayo ni senior kuya ko, kung mayroon tayong kultibasyon na mapagkukunan, hindi natin ito maitatago sa ating sarili. Talagang ibibigay natin ito kay Kuya Linford, tumakbo si Turner at mabilis na sinabi ni Hernan, nagtutulungan tayo, kaya itinuturing tayong isang maliit na bilog. Kung sasabihin ang mga salitang ito, malamang nakutsain sila ng iba. Kung tutuusin, sa pamumuno ng isang beater, ano kayang kakayahan ang mayroon siya? Gayunpaman, binansagan na sila bilang grupo ni Terence. Kung umatras sila ngayon, magiging katatawanan lang sila. Maaari rin nilang ihanda ang kanilang mga sarili at labanan si Terence hanggang sa huli. Baka maibaliktad nila ang mga bagay-bagay. Kung gayon, salamat sa iyong suporta. Naantig si Terence. Sabi nga sa kasabihan, ang kaibigang nangangailangan ay kaibigan nga. Sa usaping pagkakaibigan, wala siyang malalim na relasyon sa 3 taong ito, ngunit sa mga oras na ito, hindi pa rin nila pinapabayaan ang isa't isa. Makikita na ang 3 taong ito ay may magagandang karakter, at hindi niya sila nahusgahan ng mali. Pagkaraan ng palitan ng ilang salita, bumalik ang iilan sa kani-kanilang kuweba upang magtanim, at lumipas ang gabi ng walang salita. Kinaumagahan, muling nang inag ang bawal na spell sa bawat kuweba ng kani-kanilang immortal. Matapos magtipon ng lahat ng mga bagong dating, pinamunuan sila ni Gavin sa pangunahing bulwagan ng Welcome Pavilion. Gaya ng nabanggit kahapon, ngayong umaga ang araw ng pagboto para sa bagong dating na deacon. Nakita muli ni Terence sina Harry at Zhongping Liang, ngunit hindi niya nakita si Lindan. Pinag-isipan niya ito at naisip. Ping Liang, or Natoy ngunit hindi niya nakita si Lindan. Pinag-isipan niya ito at naisip. Si Linden ay isang inner sect disciple ng tumataas na Sky Pavilion, hindi ang welcoming na manager ng pavilion. Siya ay lumabas kahapon bilang isang gabay, kaya dapat ay nasa umaangat na Sky Pavilion siya ng normal. Gayunpaman, kahit umalis na si Linden, hindi ito nangangahulugan na hindi na siya banta. Ito ay dahil malinaw na napansin ni Terence na ang Pavilion Master na si Yunfeng ay sinusukat siya ngayon, at walang anumang magandang intensyon sa titig na iyon. Tila pagkatapos ng insidente kahapon, naalala na siya ni Yunfeng. Sino ang nagtanong sa nakakanganyang bagong pavilion na Pavilion Master na ito na maging tapat na aso ng tumatayog na pavilion? Si Terence ay nagbabantay, ngunit habang si Yunfeng ang pinuno ng Welcome Pavilion, at isa sa mga nangungunang tao rito, hindi magiging madali para sa kanya na haharapin siya ng lantaran ng walang espesyal na dahilan. Hanggat siya ay mas maingat sa hinaharap, siya ay mapaglaro lamang. Sa tulong ng Jade Space, talagang hindi kailangang matakot si Terence sa maliliit na pandaraya na ito. Nang makitang dumating na ang lahat ng bagong dating ng 3 pavilion, ipinakilala ni Yunfeng ang posisyon ng bagong dating na deacon at direktang pumasok sa round ng pagboto. Ito ay isang pampublikong boto sa pangalan. Sa madaling salita, kahit sino ang bumoto para kanino, makikita ito ng lahat on the spot. Walang ganoong manipulasyon.
Siyempre, pinapayagan pa rin ang canvassing ni Harry para sa mga boto kahapon. Hindi ito labag sa mga patakaran. Upang gawing mas madali ang pagboto, ang tatlong tagapamahala ay magbibigay ng kanilang mga pangalan ng maaga. Ang sky-piercing pavilion ay mayroong Harry, ang misteryosong pavilion ay mayroong Lionel, isang sky-class full cultivation newcomer mula sa sky-class island, at para sa Green Cloud Pavilion, wala silang kahit isang kandidato dahil wala silang anumang pag-asa na mahalal. Kaya kung mapupunta ang lahat gaya ng plano, ang bagong butler ay isa kina Harry at Lionel. Sa ilalim ng pamamahala ng 6 na nakatatandang kapatid, naging maayos ang pagboto. Ang huling resulta ay si Harry na May 27th boto at si Lionel na May 18th. Ang mukha ni Harry ay naging pangit. Bagamat mas marami siyang boto kaysa kay Lionel, ang problema ay hindi iyon sapat. May kabuuang 45 bagong miyembro sa 3 pabilyon. Upang mahalal bilang bagong miyembrong deacon, ang bilang ng mga boto ay kailangang hindi bababa sa 2/3. Sa madaling salita, kasama ang sarili niyang mga boto, kailangan niya ng hindi bababa sa 30 boto, at kulang siya ng 3 boto. Makikita ng sino mang may mga mata na ang 15 boto mula sa pataas na pavilion ay para kay Harry lahat, ang 15 boto mula sa mahiwagang pavilion ay para kay Lionel lahat, at ang 12 boto mula sa Green Cloud Pavilion ay para kay Harry. Ang huling 3 boto ay para kay Lionel. Ang 3 tao na bumoto ng mga ito ay sina Terence, Randolph, at Hernan. F***. Nag-aapoy ang galit ni Harry, ngunit hindi niya ito mailabas. Pagkatapos ng insidente kahapon, inaasahan na hindi siya iboboto ni Terence. Kaya't sadyang kinaladkad niya si Linden sa gilid ng misteryosong pavilion, umaasang makakuha ng ilang nakakalat na boto para punan ang puwang. Ang mga taong ito ay sumang-ayon dito kahapon, ngunit hindi nila inaasahan na lahat sila ay iboboto para sa kanilang sariling Lionel ngayon, na nagiging sanhi ng kanyang pagkabigo sa huling minuto. Dahil wala pang 2/3 ang boto para sa kanilang dalawa, invalid ang boto sa pagkakataong ito. Pansamantalang walang laman ang posisyon ng bagong deacon. Pagkatapos ng ranking competition sa susunod na buwan, pag-uusapan natin ang isa't isa at pipili tayo ng deacon base sa lakas ng 2 kandidatong ito. Tutal, itong 2 kandidatong ito ay sama-sama ninyong inirekomenda ng lahat. Sa ngayon, ito ay dahil lamang sa mga napiling boto, kaya't ang deacon ay dumating na. Kung sino ang mas makapangyarihan ay aakyat. Si Yunfeng ay inutusan ni Linden na hayaan si Harry na pumwesto, ngunit hindi siya maaaring magsinungaling lang sa harap ng napakaraming tao. Gayunpaman, matalinong sinabi ni Yunfeng na pagkatapos ng ranking competition, ang Pavilion Masters ay pipili ng deacon mula sa 2 kandidato. Hindi ito magbibigay ng pagkakataon sa mga taong ito na bumoto muli. Kung sino ang pipiliin nila ay bahala na sa Pavilion Masters. Walang makakahanap ng anumang kasalanan sa koronang binanggit niya. Siya ay talagang isang ganap na ipokrito. Good. At least hindi ko hinayaang magtagumpay ang lalaking ito. Tumakbo si Turner at hindi napigilan ni Hernan na makahinga ng maluwag. Lahat sila ay nasa panig ni Terence, at kung talagang pumalit si Harry, hindi sila mabubuhay ng maayos. Ngayon, kahit sa susunod na buwan, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol dito. Si Terence, sa kabilang banda, ay walang gaanong ekspresyon sa kanyang mukha. Inaasahan na niya ang magiging resulta nito, at kahit na maging bagong manager si Harry, hindi siya magiging tunay na banta kay Terence. Ililigtas lang siya nito ng kaunting hindi kinakailangang problema. 3,577. Dagdag pa, ginawa itong napakalinaw ni Yunfeng. Maiintindihan ng sino mang may mabuting puso na ang promosyon ni Harry ay naantala lamang ng 1 buwan. Wait lang. Galit na nagmura si Harry. Si Leandro naman ay nakahinga ng maluwag. Napilitan siyang piliin si Harry, kung hindi, hindi na siya makakapag-undercover. Takot talaga siyang manalo si Harry. Pagkatapos ng botohan, bumalik ang mga bagong alagad ng 3 pabilyon sa kani-kanilang mga kuweba. Gayunpaman, hindi sila naghiwa-hiwalay ng ganoon lamang.
Sa halip, ang bawat isa sa kanila ay labis na nasa sabik habang hinihintay nila ang kanilang senior brother steward na ibigay sa kanila ang pinakamahalagang benepisyo ng malugod na bagong pavilion, isang piraso ng espiritual na jade sa isang buwan. 1 piece of spiritual jade per month. This is the rule of our welcome pavilion. Kapag tinawag ko ang iyong pangalan, isa-isa kayong lalapit para kunin. Nilaibot ng mga mata ni Gavin ang buong silid, huminto kay Terence at sa dalawa pa nang lumitaw ang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. 15 piraso ng espiritual na jade ang inilatag sa isang pulang tela, malinaw at puti. Kahit na mula sa ilang metro ang layo, nararamdaman ng lahat ang espiritual na chi ng mundo sa kanilang paligid. Napakadalisay at siksik na kahit ang mga Sky Class Masters na ito ay hindi napigilan ang paglalaway. Maging si Terence ay medyo nabigla sa mga espiritual na jade ito ay tulad ng inaasahan niya, ang mga ito ay halos katulad ng mga bato ng enerhiya sa karaniwang mundo, ngunit ang pagkakaiba sa kalidad ay parang 100,000 milya, hindi pa banggitin ang konsentrasyon ng espiritual na chi. Matapos maabot ang huling bahagi ng Sky Class, ang mga energy stone sa secular na mundo ay makakatulong lamang sa cultivation, ngunit ang mga espiritual na jade na ito ay maaaring gamitin upang makapasok sa foundation stage ng makalangit na landas. Kitang-kita ang pagkakaiba ng dalawa. Gayunpaman, mayroon ding mga pagkakaiba sa laki sa pagitan ng mga espiritual na jade na ito. Ang pinakamalaki ay kasing laki ng kamao ng matanda, habang ang pinakamaliit ay kasing laki lamang ng itlog. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay hindi bababa sa doble. Siyempre, halos magkasing laki ang karamihan sa mga espiritual na jade. Tony. Pinili ni Gavin ang pinakamalaking piraso ng espiritual na jade at ibinigay ito kay Tony, na parang nagpapakitang gilas, sadyang ikinaway ito sa harap ni Terence bago masayang naglakad sa gilid. Pagkatapos noon, walang magawa silang pinanood habang ipinamahagi ni Gavin ang mas malalaking piraso ng espiritual na jade sa iba pang mga bagong dating. Tumakbo si Turner at biglang nagbago ang mga mukha ni Hernan. Hindi na kailangang sabihin, ang pinakamaliit na 3 piraso ng espiritual na jade ay tiyak na pag-aari nilang tatlo. Gaya ng inaasahan, ang mga espiritual na jade na nakuha nilang tatlo sa huli ay hindi masyadong malaki, kay Terence ang pinakamaliit. Pagsamahin man nilang tatlo ang kanilang mga bato, baka hindi nila may kumpara ang bato ni Tony. Hehe, ang swerte mo sa pagkakataong ito. Ang pinakamaliit na spiritual jade ay kasing laki man lang ng itlog. Sa susunod, magpapalipas ako ng ilang oras sa pagpili ng ilang maliliit na piraso mula sa bodega. Ipapaalam ko rin sa iyo kung sino ang may huling say dito. Si Gavin ay tumingin sa kanilang tatlo ng matamlay at tatawa-tawa habang naglalakad palayo. Dati, wala siyang suporta ni Linden, kaya hindi siya nang ahas na pumunta sa malayo. Kung tutuusin, bagamat hindi siya natatakot sa pagtanggap ng bagong pavilion, mapapagalitan pa rin siya kapag may gumamit ng bagay na ito para i-impeach siya sa 3 pavilion. Gayunpaman, ang mga bagay ay iba na ngayon. Nagpahiwatig sa kanya si Linden sa harap ng maraming tao. Kapag may nangyari, si Linden ang magpapawalang sala sa kanyang sarili. Siya nga po ng ikatlong elder ng pinakamakapangyarihang pavilion, ang tumataas na Sky Pavilion. Maliban sa ilang ikalawa at ikatlong henerasyong magsasaka, siya ay isang taong kayang gawin ang anumang gusto niya. Walang maglalakas loob na saktan siya dahil sa isang walang tao. Ginagamit ang pampublikong opisina upang maghayganti para sa mga pribadong bagay. Ito ay sobra na. Namula ang mukha ni Hernan sa galit at galit niyang sinabi. Totoo yan. Kung hahayaan natin siyang gawin ito, magiging dehado tayo sa hinaharap. Senior kuya ko, kailangan mo kaming tulungang mag-isip ng paraan. Si Randolph ay ganoon din ang pakiramdam. Well, I actually want to help you, but senior brother Meng has never allowed me to interfering with the distribution of spirit jade. I don't know what to do. Walang magawa ang kaawa-awa na senior brother na may mapait na mukha. Gusto niya talagang tumulong pero hindi niya magawa. Nang pumunta sila sa kamalig para kunin ang espiritong si Jade, hindi siya dinala ni Kuya Mold. Ano pa ang magagawa niya?
Nagsalita si Terence, okay lang. Hindi mo siya kailangang pahirapan. Hindi naman masamang magtanim sa kuweba. Maaaring maliit lang ang espiritual na Jade, pero hanggat nagsusumikap ka, magkakaroon ka ng pagkakataon sa ranking competition sa susunod na buwan. Tumakbo si Turner at medyo naaliw si Hernan sa mga salita ni Terence. Wala silang sapat na espiritong si Jade para sa isang kuweba, at kailangan nilang umasa sa kanilang sarili para sa paglilinang walang saysay na sisihin ang iba. Ang mundo ng paglilinang ay ganito. Naranasan ito ni Randolph sa sekular na mundo. Ang pamilya Turner ay mas masahol pa kaysa sa mga sinaunang aristokratikong pamilya, kaya mas kaunti ang kanilang mga mapagkukunan. Pero hindi ba kinailangan pa nilang magsaka? Ano ang silbi ng pagiging inggit? Ito ay higit pa para kay Hernan sa North Island ng Heaven Stage. Hindi siya maikukumpara sa mga alagad ng 3 pabilyon na isinilang upang magsaka sa ikalawa o ikatlong henerasyon. Dahil may kuweba para makabawi, ang dalawa ay mabilis na bumalik sa kanilang sariling mga kuweba upang magtanim pagkatapos ipaalam kay Terence. Ginantimpalaan ng langit ang masipag, at hanggat nagsusumikap sila, hindi sila naniniwala na matatalo sila sa iba. Tungkol naman kay Terence, hindi agad siya bumalik sa kuweba. Pinigilan niya ang kaawa-awa niyang senior na kapatid. Junior Kuya Linford, alam kong hindi ka maganda ang pakiramdam. Ang kahabag-habag na senior brother ay mapait sa mukha. Sa totoo lang, ako ay lubos na nagkasala. Ako. Bilang senior steward, hindi kita matutulungan. Nagdurusa talaga ako. Paf. Hindi inaasahan ni Terence na sasabihin iyon ng kanyang bitter na senior. Hindi niya napigil ang matawa. Senior kuya ko, hindi naman iyon ang pinunta ko. Kung talagang inaalala ko ito, hindi ko na ibibigay ang kuweba kay Randolph at Hernan. I'm here for something else. Nakikita ko. Naisip ito ng kawawang lalaki at sumang-ayon kung nagmamalasakit si Terence sa mga mapagkukunang ito, bakit niya ito ipagpapalit sa iba. Tila isang mapagbigay na tao si Terence, nag-overthink siya sa mga bagay-bagay. Junior brother Linford, hinahanap mo ako para sa ganito, kuya ko, ikaw ang manager ng Welcome Pavilion, at medyo matagal ka na rito. Dapat narinig mo na ang tungkol sa pagbubukas ng Sky Class Island sa Mortal World at kung sino ang magiging tagapagmana, di ba? Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Gusto niyang itanong ang mga tanong na ito mula nang dumating siya sa Sky Class Island, ngunit ang sitwasyon ay ganap na naiiba sa kung ano ang naisip niya. Napakaraming eksperto dito, at ang kompetisyon ay napakatindi. Si Terence at ang iba ay pawang mga elite ng karaniwang mundo, ngunit narito, lahat sila ay mga baguhan, mga panlabas na disipulo. Ang pagkakaiba sa pagitan ng bago at pagkatapos ay talagang mahirap masanay. Naisip ni Terence na makikilala niya si Zhang Lijo at sasabihin sa kanya na siya ang kanyang mana, malamang ay makukuha niya si Zhang Lijo na tingnan si Akira, ang Pangolin, at ang iba pang mga tagapagmana. 3,578. Ngunit ngayon, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong makilala si Zhang Lijo, baka hindi na rin siya makaligtas sa North Island. Medyo alam ko. Hindi ko alam ang mga bagay na ito noong una, ngunit bago ako maging isang reception envoy, ang Welcome Pavilion ay magbibigay sa amin ng target na pagsasanay, kaya alam ko pa rin ang tungkol dito. Junior Kuya Linford, bakit mo ito tinatanong? Tanong ng senior brother. Kung ganoon, alam mo ba kung ano ang mangyayari sa tagapagmana kapag nagbukas ang Sky Class Island? Tanong ni Terence. Inheritor. Hindi ba isa iyon sa mga gamit para mabuksan ang Langit Class Island? Bahagyang natigilan ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid at sinabing, hindi mo ba ginamit ang tagapagmana para makarating sa isla? Kadalasan, pagkatapos buksan ng Inheritor ang Sky Class Island, mapilayan sila. Bakol. Anong ibig mong sabihin? Bumilis ang tibok ng puso ni Terence habang nagtanong. Upang maprotektahan ang mga benepisyo ng mga lokal na disipulo ng isla, hindi nila maaaring hayaang masyadong maraming magsasaka ang pumunta sa isla, kaya naglagay sila ng isang hadlang. Only the top-tier masters of the common world can come on the island, the guy explained.
The 7 inheritors, while they're also top-tier masters, are usually disabled to prevent umaming people from coming on the island. Kapag sila ay nasa ilalim ng pressure ng iba't ibang elementong inilabas ng Skypass ng Skyclass Island, ang kanilang kamalayan at espiritu ay mahihigop ng tuyo, at ang mga kagamitan ng Sky ay matutuyo na, pagkatapos nilang magsalita ang Skyclass, at sila'y mawala ng malay. Para sa mga nangungunang eksperto na ito na pumunta sa isla at isakripisyo ang kanilang mga sarili, ngunit hindi iyon nangangahulugan na ang lahat ng mga tagapagmana at mga medium ay hihimatayin sa huling pagkakataon, ang ilang mga tagapagmana ay dumating. Siyempre, ito ay sabi-sabi lamang. Ano? Hindi inakala ni Terence na magiging ganito ang katotohanan. Nahulaan na niya ito noon pa, ngunit hindi pa rin siya komportable nang marinig iyon mula sa kanyang mapait na nakatatandang kapatid. Sina Cheryl, Yasi, Josephine, Trixie, Little Nine, Francine, at Althea ay walang malay. Marahil ay ayaw nilang masaktan, kaya nahimatay sila. Siguradong nag-aalala sila na masasaktan sila, kaya ginawa nila ang kanilang makakaya. Lahat sila ay walang malay, katulad ni Akira. Gayunpaman, nakahinga ng maluwag si Terence. Dahil ito ay nasa ilalim din ng panggigipit at ang kanyang espiritu ay nagamit ng sobra, ito ay katulad ng sitwasyon ni Akira. Dapat siyang mailigtas ni Zhang Liju. Sa isiping iyon, tumango si Terence. Salamat, kuya ko, naiintindihan ko. Sige, Junior Brother Linford, dapat ay tumutok ka sa iyong paglilinang. Pagkatapos ng insidente sa espiritual na Jade, pansamantalang hindi ka patatamaan ni Gavan. Magsumikap ka sa iyong sarili at makamit ang magandang resulta sa kompetisyon isang buwan mula ngayon. Ito ay magiging isang magandang dagok sa pagmamalaki ng mga taong ito. Nagpalakas ng loob ang nakatatandang kapatid. Huwag kang mag-alala, magsusumikap ako. Kahit na para kay Akira at Cheryl, kailangan pa ring magsikap ni Terence. Kung gusto niyang mahanap si Zhang Liju sa Skyclass Island, kailangan muna niyang maghanap ng lugar sa North Island. Kung walang tiyak na katayuan at awtoridad, maaaring hindi alam ng isa kung paano makarating sa Nakajima. Kung ganoon mauna na ako, kung may kailangan ka mahahanap mo ako. Itinuro ng lalaki ang bundok sa tapat ng kuweba ni Terence. Nasa bundok ako dyan, sa kuweba no. Siyam. Okay. Hindi mapigilan ni Terence na makaramdam ng kawalan. Mayroong 3 master at 6 na senior manager sa pavilion, at ang kawawang tao ay siyam na kuweba. Hindi ba't naging ika-siyam iyon? Tila ito na ang huling tirahan sa kuweba. Pero kung iisipin, mas maganda dapat ang huling Immortal's Cave doon kaysa sa pinakamagandang Immortal's Cave dito, di ba? Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito. Kahit na siya ang pinakamahina sa grupo, mayroon pa rin siyang reputasyon bilang senior steward. Hindi posibleng paghigpitin siya ni Gavin sa aspetong ito, dahil hayagang labag iyon sa mga alituntunin ng Welcome Pavilion. Matapos paalisan ng kawawang lalaki, nagsimulang pag-aralan ni Terence ang espiritual na Jade. Ang espiritual na Jade ay malinaw at mainit sa pagpindot. Hindi pa banggitin ng Mar-Angel na espiritual na enerhiya ng langit at lupa na nakapaloob dito, ang kalidad ng Jade na ito lamang ay sapat na upang mabaliw dito ang mayayaman at makapangyarihan sa buong mundo. Imposibleng makabuo ng gayong mataas na grado na Jade nang walang natural na pagpipino ng espiritual na chi ng langit at lupa sa loob ng libu-libong taon. Sa secular na mundo kung saan manipis ang espiritual na chi, imposible lang ito. Kahit na ang mga ordinaryong bato ng enerhiya, na mga espiritong bato, ay napakabihirang sa secular na mundo. Siyempre, para sa isang practitioner tulad ni Terence, ang kalidad ay panlabas lamang ang pinakamahalagang bagay ay ang konsentrasyon ng chi. Pagkatapos ng ilang maingat na paghahambing, napagtanto ni Terence na bagaman ang espiritual na Jade na ito ay kapareho ng mga bato ng enerhiya sa secular na mundo, ang espiritual na chi na nakapaloob dito ay maaaring umabot ng hanggang 100 beses ng parehong volume. Nangangahulugan ito na ang isang espiritual na Jade dito ay katumbas ng 100 enerhiyang bato ng parehong dami.
Hindi nakapagtataka na maraming tao ang humanga sa espiritual na jade na parang isang kawan ng mga itik. Ang ilan sa mga bagong dating ay hindi napigil ang malunok ang kanilang laway at laway nang makita ang espiritual na jade na ipinapakita. Sa tulong ng Jade, ang bilis ng kanyang pagsasanay ay daan-daan o kahit libu-libong beses na mas mabilis, ngunit hindi ito nagkaroon ng parehong epekto kay Terence. Kailangan lang niyang subukan at alam niyang hindi maikukumpara ang epekto ng Jade sa kanyang Jade Space. Isinasantabi ang Jade, naisip ni Terence sa kanyang sarili parang makakaipon siya sa lahat ng espiritual na Jade na makukuha niya sa hinaharap. Hindi niya kakailanganin ang mga ito, ngunit ang mga ito ay mahalagang bagay sa iba pang mga practitioner sa isla. Maaari niyang gamitin ang mga ito upang ipagpalit sa isang bagay na kailangan niya. Lumipas ang 2 araw sa isang iglap, at tulad ng nahulaan ng kahabag-habag na si Disipulo, hindi dumating si Gavin na naghahanap ng gulo nitong 2 araw. Masaya rin si Terence na maging malaya, pinagsasama-sama ang kanyang lakas at naghahanda na makapasok sa rurok ng unang bahagi ng foundation stage. Gayunpaman, kahit na sa tulong ng espasyo ng Jade, hindi ganoon kadaling maabot ang rurok ng unang bahagi ng foundation stage. Kahit anong pilit ni Terence, ang chi sa kanyang katawan ay lumaki ng napakabagal. Ito ay hindi ganap na walang laman, ngunit ang halaga ay balewala. Sa bilis na ito, kakailanganin ni Terence ng hindi bababa sa 1 taon at kalahati upang maabot ang rurok ng maagang stage ng foundation. Bagamat maganda na ang bilis na ito para sa iba, hindi nasiyahan si Terence. Ang lakas ay naging pundasyon ng buhay. Nakagawa na ng mga kalaban si Terence sa lahat ng panig sa kanyang unang araw sa Sky-class Island, hindi pa banggitin ang mga taong tulad ni Harry, ngunit mayroon ng kaunti sa foundation stage na mga kaaway. Pinagmamasdan siyang mabuti ni Gavin, at si Linden ay nasa malayo, handang kumilos. Si Terence ay nasa maagang yugto ng foundation stage ngayon, kaya hindi talaga siya natatakot sa mga taong ito, ngunit kung hindi siya makalusot sa pangmatagalan, sandali na lang bago may mangyari. 3,579. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi matalo ng mga taong ito si Terence, maaari pa rin nilang hikayatin ang iba na sundan siya, tulad ng kung paano hinikayat ni Harry si Linden at si Tony ay hinikayat si Gavin. Ngunit habang siya ay nababalisa, ang antas ng pundasyon ay isang ganap na bagong kaharian, hindi pa niya narinig ang tungkol dito, lalo na ang karanasan dito. Kahit anong pilit niya, wala siyang mahanap na paraan para makalusot. Hehe. Dati akala ko matalino ka, pero ngayon parang nagsisinungaling ka lang. Biglang nagmula sa gilid ang mapanuksong tawa ng multo. Napakurap si Terence at tumingin sa multo. Senior Ghost, saan mo nakuha yan? Malinaw na binabantayan mo ang Mount Treasure, pero gumagala ka pa rin na parang langaw na walang ulo. Hindi mo ba iniisip na tanga ka? Ang tono ng malagim na bagay ay napuno ng hindi maituro na mga mata. Bantayan ang Treasure Mountain. Kaya sinasabi mo na mayroon akong isang bagay na makakatulong sa akin na mas mabilis na makalusot. Tanong ni Terence, kumikilos ang kanyang puso. Kalokohan. Hindi ba't ganyan ang nasa tabi mo? Hindi ka umaasa sa mga panlabas na puwersa at gusto mong gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa pamamagitan lamang ng pagmumuni-muni sa iyong sarili. Sa tingin mo ba ay Diyos ka? Tumawa ang nakakatakot. Yung nasa gilid. Napakurap-kurap si Terence, na iniisip na ang bagay ay tungkol sa espiritual na Jade. Bagaman ang espiritual na Jade na ito ay mabuti, ito ay walang halaga sa akin. Ito ay wala kahit 1% ng espasyo sa palawit ng Jade. Sino bang may sabing galing sa labas? Sabi ko galing sa Jade Space. Nasa tabi-tabi ng storage space. Ang malagim na bagay ay walang magawa na pinaalalahanan. Sa katunayan, hindi ito isang busybody, hindi talaga ito nakagambala sa buhay ni Terence noon, at nagsimula lang itong makipag-usap sa kanya pagkatapos niyang mapunta sa isla. Pagkatapos ng lahat, kailangan nito ang tulong ni Terence. Lumakas ang lakas ni Terence, kaya't matulungan niya itong isang hakbang papalapit. Sa secular na mundo, ito ay hindi pa rin nahuhulang bagay, kaya natural na hindi nagmamadali ang multo.
Pero ngayong nasa Heavenly Island na sila, at malapit na talaga ito sa harapan nila, imposibleng hindi mabalisa. Mabilis na hinanap ni Terence ang storage space ni Jade. Ang espasyong ito ay kay Terence, sa simula, kaya mabilis niyang nahanap ang mga bagay. Hindi nagtagal ay nalampasan na niya ang lahat sa espasyo ng Jade, at sa wakas, tumigil ang kanyang mga mata sa isang recipe. Ito ay isang bagay na nakuha niya mula sa puntod ni Zhang Liju sa mortal na mundo. Isa itong makalangit na paraan ng tagumpay ng Dao na iniwan ng Diyos ng Alchemy, at ito ang paraan para gawing golden core ng langit ang Dao. Ang Heaven's Path Golden Core ay kilala rin bilang ang Foundation Golden Core. Ito ang Golden Core na ginamit ng Sky Class Late Phase Peak Masters para makapasok sa Path Foundation ng langit. Ito ay katulad ng Chi Gathering Pill na kinuha ng Earth Class Late Phase Peak upang makapasok sa Sky Class. Tulad ng Chi Amassing Pill, ang Heaven's Path Golden Pill ay ang Foundation Establishment Golden Pill din, at ito ay epektibo para sa mga cultivator sa Foundation Establishment Stage at sa ibaba. Gayunpaman, pagkatapos kunin ang bagay na ito, nagkaroon ng kaunting kahinaan. Nangangailangan ito ng pagsipsip ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya upang pagsamasamahin ang kaharian, tulad ng Ultimate Chi Gathering Pill. Kung ang isang tao ay hindi maaaring makipag-ugnay sa pagsipsip ng isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya, ito ay magdudulot ng kakulangan ng espiritual na enerhiya, na maaaring humantong sa paglihis ng chi o kahit isang kumpletong pagkawala ng lakas. Sa ganitong paraan, ang epekto ay katulad ng Ultimate Chi Gathering Pill na ibinigay sa kanya ni Harry. Siyempre, si Terence ang may Jade Space, kaya wala siyang anumang kahinaan. Gayunpaman, para sa iba, ang espiritual na enerhiya sa tirahan ng kuweba ay hindi na sapat para masipsip ng gintong core ng landas ng langit. Magagawa lamang ito sa isang malaking bilang ng mga Spirit Jade. Sa makatuwid, ang halaga nito ay talagang napakataas. Maging si Linden, isang pangalawang henerasyong magsasaka, ay maaari lamang kumuha ng isang foundation building golden elixir ng isang beses o 2 beses na may malaking halaga ng Spirit Jade. Hindi niya kayang gamitin ito ng maraming beses. Dahil ang 2 bagay na ito ay napakahalaga, lalo na ang Pundasyon Stage Golden Core. Hindi lang sino man ang makakapagpino nito, dapat ay isang alchemist ito, at napakababa ng tagumpay. Ang mga alchemist sa North Island ng Heaven Division ay magtatagumpay lamang ng isang tableta pagkatapos ng 100 pagsubok. Tanging ang mga alchemist sa gitnang isla ang may mas mataas na rate ng tagumpay. Not to mention the apo of the third elder of the Rising Sky Pavilion, even the grandson of the Pavilion Master was restricted by the other 2 pavilion. Imposible para sa kanya na gumamit ng isang Foundation Stage Golden Core nang walang katapusan. Ito ay isang desisyon na maaari lamang gawin pagkatapos magpulong ang 3 pavilion. Senior Ghost, tinutukoy mo ba ang pill formula para sa Heaven's Path Golden Pill? Bagamat tinulungan ako ni Jenny na baguhin ang Shenlong Medicine Cauldron noon, at maaari kong pinuhin ang Foundation Establishment na Golden Pill gamit ang aking kasalukuyang lakas, ang susi ay wala akong mga hilaw na materyales. Tanong ni Terence, nalilito. Wala sa Common World, pero hindi ibig sabihin na wala sa Sky Class Island. Abangan dito, at baka may makita kang hindi inaasahan. Itinuro ng malagim na bagay. Oh. I see. Thank you for your guidance, Senior Ghost. Biglang napagtanto ni Terence hindi niya talaga alam na binabantayan niya ang Treasure Mountain. Hindi pa rin siya sanay mag-isip na parang Sky Class Island na padpad pa rin siya sa Common World. Dahil maaari niyang ipunin ang mga sangkap dito, at mayroon siyang Golden Core Pill formula ng Heaven's Path, maaari na lang niyang ipunin ang mga halamang gamot at simulan ang proseso ng refinement. Pagkatapos magdesisyon, tumayo si Terence at umalis sa kuweba. Si Terence ay isang baguhan, at hindi niya alam kung saan hahanapin ang mga materyales, ngunit malalaman ng kanyang mapait na nakatatandang kapatid. Bagamat walang gaanong kapangyarihan ang nakatatandang kapatid, tiyak na alam niya ang mga karaniwang bagay na ito. Sa pag-iisip na iyon, mabilis na bumaba ng bundok si Terence sa kabilang bundok.
Mayroong higit sa 10 kuweba sa bundok na ito, ngunit walang gumamit ng mga kuweba pagkatapos ng numero 9. Dumating si Terence sa ika-9 na kuweba. Sa kanyang kasalukuyang lakas, maaari niyang basagin ang ipinagbabawal na spell sa pamamagitan ng puwersa, ngunit hindi niya ginawa iyon. Hindi niya maipakita ang kanyang lakas ngayon. Ginamit ni Terence ang kanyang Sky-class late phase peak strength at tinapik ang ika-9 na kuweba, matigang naghihintay. Oo nga, pagkaraan ng ilang sandali, lumabas sa kuweba ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na may nagtatakang ekspresyon. Sa normal na kalagayan, walang maghahanap sa kaawa-awa na nakatatandang kapatid, gaano man kalaki o kaliit ang bagay na iyon. Maliban sa ilang nakagawiyang gawain, ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid ay mananatili sa kuweba at maglilinang. Namulat ang realisasyon sa kahabag-habag na si disipulo nang makita niya si Terence. Nako, si Junior Kuya Linford. Anong problema? Karaniwang walang naghahanap sa kaawa-awang senior na kapatid na ito. Ang kanyang pangalan ng pagiging isang kahabag-habag na nakatatandang kapatid ay talagang karapat-dapat. Kuya ko, ganito po, may itatanong po ako. Saan po ako kadalasang kumukuha ng mga makalangit na kayamanan at mga halamang gamot para sa pagtatanim? May mamimigay sa kanila, o kailangan ba nating pumunta sa ibang lugar para kolektahin ang mga ito? Tanong ni Terence. O dapat ko bang sabihing bilhin ito? 3,580. Ang bagay na ito. Tama na. Tumango ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid at sinabing, maliban sa nakapirming buwan ng allowance, ang natitirang mga mapagkukunan sa pagtatanim ay maaari lamang makuha sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga misyon. Ang mababang antas at mataas na antas ng mga misyon ay lahat ay may mga mapagkukunan ng pagtatanim. Ang tanging natitira ay ang lumahok sa pagsubok. Gayunpaman, ito ay hindi isang bagay na maaari mong salihan dahil lamang sa gusto mo. Ito ay depende din sa pagtanggap ng mga pavilion sa pagitan ng mga bagong pavilion. Ang pagbili ng mga bagay mula sa mga tindahan. Kaya ganon, thank you senior kuya ko. Tumango si Terence. Tila ang lugar na ito ay katulad ng mundo ng practitioner sa karaniwang mundo, na may mga palitan, pagsubok, at pamilihan. Kasunod ng mga direksyon, si Terence ay tumungo sa palengke. Matapos pumunta sa silangan mula sa pavilion at tumawid sa dalawang bundok, napakabilis na nahanap ni Terence ang palengke. Naging abala sa mga tao. Hindi imposible para sa kanya na ipagpalit ang mga damong kailangan niya, o makatagpo man lang ng isang yari sa langit na landas na gininto ang ubod. Gayunpaman, hindi direktang pumasok si Terence sa merkado. Pumunta siya sa isang sulok at nagsuot ng maskara. Sa ganitong paraan, magiging ganap siyang estranghero. Kahit may mangyari, walang maghahihinala sa kanya at maglalantad ng kanyang lakas. Bagamat ang palengke sa una ay kusang inayos ng ilang mga disipulo at buhong na magsasaka, ngayon ay lumago na ito sa isang malaking sukat. Hindi lamang ito nakapagtatag ng mga tindahan, ngunit nahati rin ito sa 3 lansangan ng kalakalan ayon sa lakas. Ang palengke ay itinayo sa tabi ng bundok, na may 3 kalye na magkatabi mula sa loob hanggang sa labas. Tinatawag silang panlabas na kalye, gitnang kalye, at panloob na kalye. Dahil sa reputasyon nito, hindi lamang ang mga panloob na alagad ng 3 pavilion at ang mga bagong dating ng Welcome Pavilion ang dumating upang magtayo ng mga stall dito, ngunit maraming mga independenteng magsasaka mula sa mga kalapit na cultivation village ang dumating din. Mayroong lahat ng uri ng martial skills, medicinal pill, at natural na kayamanan. Bukod dito, dahil ang lakas ng lahat ay magkatulad, maraming bagay ang direktang magagamit para sa mga bagong dating. Sa makatuwid, ang palengke na ito ay kilala sa malayo at malawak, at ito ay isang lugar na dapat puntahan ng lahat ng mga bagong dating. Naglakad-lakad si Terence at nalaman na karamihan sa mga stall ay itinakda ng Sky-class Full Masters at sa ibaba. Ang karamihan ng tao ang pinakamalaki at pinakamasigla. Ang mga taong pumapasok at umaalis sa gitnang kalye ay halos mga eksperto sa paunang yugto ng kaharian ng pagtatayo ng pundasyon. Ang daloy ng mga tao ay mas maliit kaysa sa panlabas na kalye, ngunit ito ay walang katapusan.
Kung ano ang hitsura ng pinakaloob na bahagi ng kalye, hindi nagkaroon ng pagkakataon si Terence na makita ito. Hindi siya pinapasok ng mga guard sa entrance dahil sa sobrang hina. Alam lang ni Terence na ang mga taong maaaring pumasok at lumabas ay pawang mga malalakas na tao na hindi niya nakikita. Tila ang Sky Class Island ay puno ng mga masters. Napabuntong hininga si Terence sa kanyang sarili at nagpa siya na huwag isipin kung ano ang hitsura ng mga panloob na kalye. Nagpa siya siyang tumingin sa paligid at hanapin ang mga halamang kailangan niya. Pagkatapos tumingin sa labas at gitnang mga kalye, 5 halaman na lang ang nakita niya na nakalista sa recipe. Tungkol naman sa ika-6 at pinakamahalagang halamang gamot, ang Katanji, tanging halamang nakakapanakit ng puso, hindi niya ito mahanap. Hindi kaya ang Sky Class Island na ito ay walang anumang nakakalamang pusong Katanji tanging damo. O maaaring ang pinakamahiwagang panloob na kalye lamang ang nagbebenta nito. Sumikip ang puso ni Terence habang patuloy siyang lumilingon sa paligid, ayaw sumuko. Hindi lamang iyon, ngunit hindi rin siya nakatagpo ng anumang yari na landas ng langit na gininto ang ubod. Tila ang bagay na ito ay talagang mahalaga, at walang sino man ang naglabas nito upang ibenta o ipagpalit. Tila kailangan niyang hanapin ang kanyang kahabag-habag na nakatatandang kapatid at maingat na magtanong tungkol sa nakakalamang pusong napakagandang damong ito. Walang magawa, tumalikod si Terence at umalis sa palengke. Bago niya matagpuan ang nakakalamon sa puso na Katanji tanging damo, walang silbi na tipunin ang iba pang 5 damo. Not to mention, nalaman ni Terence na ang pera dito ay hindi pera, kundi spirit jade. Ngayon, mayroon lamang siyang isang piraso ng espiritong si Jade na kasing laki ng isang itlog, at hindi niya kayang bilhin ang 5 halamang ito. Pagkatapos umalis sa palengke, inalis ni Terence ang maskara at pumunta sa kuweba ng kanyang kaawa-awang nakatatandang kapatid. Muli siyang lumapit sa bakana ng ika-9 na kuweba at pinaga niya ang ipinagbabawal na spell. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumabas muli ang kawawang lalaki. Nang makita si Terence, hindi naiwasang magulat ang kahabag-habag na si disipulo. Junior Brother Linford, bakit nandito ka na naman? May iba pa ba? Ganito, tumango si Terence, may isa pa akong gustong itanong sa iyo, alam mo ba kung saan ako makakahanap ng nakakalamon ng pusong Katanji tanging damo? Katanji tanging damo na nakakasira ng puso. Kumunat ang noo ng kaawa-awang senior na kapatid at nag-isip sandali. Sinabi niya ng walang katiyakan, narinig ko na ang mga tao na binanggit ito dati. Bihira daw ang halamang ito. Hindi ito mahahanap kahit saan pa dito. May isang lugar lamang kung saan ito matatagpuan. Anong lugar? Tanong ni Terence, ang kanyang puso sa wakas ay napanatag na. Hanggat mayroon siyang damo, magiging madali. Bundok. Sa ika-25 lamang ng bawat buwan ay pahihintulutan ang mga disipulo ng malugod na bagong pavilion na pumunta doon upang magsanay. Ang layunin ay upang madagdagan ang iyong aktwal na kakayahan sa pakikipaglaban, at pagkatapos ay humanap ng pagkakataong makalusot. Paliwanag ng kaawa-awa na nakatatandang kapatid at pagkatapos ay nagtanong ng may pag-aalinlangan, ngunit muli, ang nakakulom sa pusong napakagandang damo ay tila isang napakalason na damo. Bakit mo ito tinatanong, Junior Brother Linford? Hindi ko itatago kay senior kuya ko, may balak akong gumawa ng pills para sa sarili ko para makatulong sa cultivation ko. Sumagot si Terence, ngunit hindi binanggit ang landas ng langit na gininto ang core. Una sa lahat, bagamat nasa iisang grupo sila ng kaawa-awang senior brother, hindi sila ganoon kapamilyar sa isa't isa. Pangalawa, kahit sabihin niya, wala namang silbi. Ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid ay hindi makakatulong sa bagay na ito. Kung ito ay nalik at narinig ng isang taong may lihim na motibo, maaari itong magdulot ng hindi inaasahang problema. Tungkol naman sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang elixir master, kahit na hindi sabihin ni Terence, ibubunyag ito ni Harry para sa kanya. Hindi na kailangang itago ito. Junior Kuya Linford, isa kang alchemist. Gulat na sabi ng kaawa-awang senior na kapatid. Lalo siyang nabigla.
Kailangang malaman ng isa na habang mataas ang status ng isang refiner, ang kanilang lakas ay mas mahina kaysa sa iba pang mga practitioner ng parehong antas. Tinalo pa ni Terence ang isang Sky-class Full Master na tulad ni Tony sa isang galaw. Ito talagang tinatago ni Terence ang kanyang tunay na lakas. Ngumiti lang si Terence bilang tugon, walang sinasabi. Ngunit ito ay mabuti rin. Dahil maaari mong pinuhin ang iyong sariling mga table task, kahit na ito ay hindi isang napakahusay na tableta, ito ay higit pa o mas mababa upang mapunan ang kakulangan ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Ang bitter-faced senior brother, on the other hand, very happy for Terence. Gayunpaman, kailangan kong paalalahanan si Junior Brother Linford na ang mga elixir sa secular na mundo ay may limitadong epekto sa atin, kaya mas dapat mong pagtuunan ng pansin ang iyong cultivation. Nakonsensya siya na wala siyang magagawa tungkol sa pag-agaw ni Gavin sa mga mapagkukunan ni Terence, ngunit ngayong alam niya na gusto ni Terence na gumawa ng mga elixir mismo, siya ang nagkusa. Kung kailangan mo ng anumang materyales, sabihin mo lang sa akin. Maaaring hindi kita masyadong matulungan, ngunit matagal na akong nasa Sky-class Island. Kahit wala akong mga materyales, kahit papaano ay mabibigyan kita ng ilang ideya. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.